Good morning guys. Ngayon pala is Sabado at nagising ako ng anong oras na? 2 ng umaga. Hindi ko alam kung kita nyo. At sobrang dami kong problema. Hindi pa talaga ako naglalaban ng uniform ko na gagamitin mamayang 7:30 sa baccalaureate mass namin. And speaking of baccalaureate, graduating na kasi kami, grade 12 at yun, yearly naman na ginagawa ang baccalaureate sa mga graduating students ng school namin. At yun nga, uniform ang kailangan namin at hindi pa talaga ako naglalaban ng uniform ko. Anong oras na? 2 na ng madaling araw. Sana may tubig pa, diba? Anyways, after ng baccalaureate mass namin is pupunta ako ng SMU at mag-e-entrance exam. So, speaking of entrance exam, bakit ko napili ang SMU? Hindi ko siya pinili. Like, second choice ko siya, second option ko. Kasi ang first choice ko talaga is magde-dentist ako. But since UB yun, University of Baguio, at medyo malayo din, so nag-try din ako ng second option which is SMU. So sa SMU, it's either nursing or geodetic engineering or medtech. So kahit alin doon, okay naman ako. At yun nga lang, di talaga ako nag-review ngayong week. Like, hindi ako nag-review kasi nga tinatamad ako. Tapos entrance exam ko mamaya. Yun nga, sana pala rin na makapasa, diba? Ang problema ko lang naman kasi is yung category nila doon. So, may mga category yun. Category 1, Category 2, Category 3, Category 4, Category 5, hanggang 7 yata. Hindi ko sure. But ang sure ko lang is pag Category 1 to 4, lahat ng kurso is available. Pwede mong kunin. But yung 5 to 7, limited nga lang. So, siyempre, as a person na hindi nagre-review, kinakabahan ako baka di ko makuha or bumagsak ako, diba? Yun nga lang. At the same time, masaya din naman din nagre-review. Wala akong iniisip. Pero pag sa exam na, yun, dun na ako problema. Pero masabi naman ng mga nakatapos na dun na mag-entrance exam, madali lang naman daw, kayang-kaya. Syempre maniniwala na ako sa kanila. Kayang-kaya naman nila yun. Kaya ko din siguro. Yun lang. Yun. Pagkatapos ko sigurong maglaba, tapos maglinis ng sapatos, matutulog ako. And baka bukas, mag-school tour ako. Diba? Last day ko naman na as a student na may event. And graduation na yun. Hindi ko naman na siguro magagawa sa graduation yun. School tour, diba? But anyways, yun. Maglalaban na ako. Mama, papagalitan na ako. 2:04 na, oh. So, yun, bye-bye guys. At kita-kita na lang bukas. Bye-bye. Hello guys. At yun, kasama ko si... After we eat. Sino to? Ako si Vince. Ako si Vince. After we eat. So ngayon, as usual, sinabi ko sa'yo kagabi, kaninang umaga, is mag-school tour tayo. At yun, kasama ko sila Kuya Kenneth, tapos si Vince. Ako si Vince, sabi niya. Katatapos lang pala nila kumain, tapos ako, di na ako kumain. So, lead mo nga kuya kung saan tayo mag-school tour. Doon, sa may second floor. Doon tayo sa senior high building daw guys. After we eat. So, ito pala yung senior high building dito. Makikita nyo. Ilang story to? 2 story, tapos ilang room? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na room siya. So, mix siya ng grade 11, tapos grade 12. Dito pala, dito yung gym, dito ginagawa yung mga pangyayari na ewan ko. Gym. Dito yung gym. Nani?
Yan. Pakita mo yung biceps mo. So, yan, senior high school, Catherine building. Ang pangalan pala ng building namin is senior high school building. So, nagtataka kayo ba't nakaganto kami? Katatapos lang ng baccalaureate, yung sinabi ko kaninang umaga na magbabaccalaureate kami, tas di ko pa nalaban tong damit ko. Ayun, di ba? At least, may naman na siya, downy. So, dito, pagpasok mo sa building, ito yung first floor na makikita mo. Like, maluwang siya. So, ito ang St. Zarakiel. So, grade 12 to, tas female CR. Dito mga nagsi-CR yung mga babae. Mga babae. Diyan nagsi-CR yung mga babae. So, tour din natin tayo dito. Ay, mama, may tao. Huwag pala, wag. So, dito, this way to CR, nakalagay doon. Ito naman yung mga project. Ang tawag dito ko yan, mini house. Ayan. Mga project ng St. Zarakiel yata to. Yung hindi pa inuwi to, tapos na to, at yung iba nasisira na. Yan si Lightning McQueen pa yan, Tapos ito, St. Zarakiel. Ito, St. Mark, pero walang nakalagay na pangalan. And dito naman is St. Jerome. Nakalagay dito, St. Jerome. Tapos dito, St. Matthew. Ipakyat pa tayo. Tatak kasi ito. Tara, akyat tayo. Tatak. Grade 12 building na tayo. So, dito na tayo sa grade 12 building. Yung pinakita ko kanina. Mga grade 11 lang yon. Oo nga naman. Oh, eto, may daanan din pababa dito. Tapos doon yung CR ng mga lalaki. So, Mga CR ng mga lalaki. di na tayo pupunta doon kasi alam mo naman na iba na yung amoy So, dito grade 12 na to, lahat to. Eto, St. Daniel, Yums siya. Tama. Tapos eto, St. Gabriel, ABM. At dito yung section nila, Vince, nila Kuya Kenneth. Ayan. Malak ba to? Lock. So, i-room tour natin kayo. Uy, wag, madumi dyan. Ay, madumi. Madumi ba? Ay, madumi. Wag na, wag. Kakat-kat natin. Tapos ayun ang CCTV. Yan, lagi tayo nakikita ni Ma'am Clarice dyan. Ay, Ma'am. Tapos yun, fire extinguisher. Maririnig yata tayo. Yan. May mga tao pa dito. Taga St. Rafael. St. Rafael, may tao guys, sorry. Hindi natin istorbohin. Ito naman, St. Matthew, STEM naman na to. The rest is... Michael. Ay, Michael! Sorry, Michael. Ito, St. Michael. Tapos kita mo dyan. Yan, may si Ma'am Clarice na naman. Sorry. So, ito naman yung gym. Loob ng gym. Yung pinakita ko kanina. Sorry, hindi yata kita masyadong madilim. Pero dito kami naggaganap ng mga events. And hindi na yata tayo makakapasok dyan. Kasi nag-aayos sila para sa recognition ng elementary mamaya. Female faculty. Ito naman yung female faculty CR. Dito ba nagsi-CR mga teacher? Hindi. Parang wala naman na tong Sylvan, no? Mga students yan. Mga students. Mga Michael. So dito, sabi ko nga, For Michael. madaming daanan dito sa building na to, pababa naman na tayo. So dito, We eat. pagpasok mo dito, makikita mo tong hallway na to, tapos may mga Dito. dahon-dahon, uy. Tapos dito naman banda is yung paghugasan. Kunyari is nagmamadali ka at naghawak ka ng basura gamit, nagwalis ka dyan, pwede kang maghugas dito. Tapos kung may tinataguan ka, pwede ka naman magtago dito. Diba? Yun yung silbi ng butas na yan. We eat. Ito naman guys is, tawag na ito, yung HE ba to? Yung home economics. Dito ginaganap yung mga pagluluto ng pagkain. Tignan niyo yung mga ingredients, yung mga ano. Tignan niyo yung mga ano dyan guys.
Yung mga materials, yung mga tools, di ba? Kita nyo naman. Sarap ng ingredients. Ikaw ng gym. Ito yung likod ng gym. Syempre, di ba, pag di ba may event, hindi naman pwede sa harap sila ng gym magpapakita yung mga contestant, mga auditioner. Dito sila dumadaan. Dito din nakalagay yung mga props, yung mga, hair makeup artist. Tapos dito, ito yung likod ng room namin, ng building. Uy, kinakato ka. Makikita mo dito is medyo malinis siya kasi wala namang mga dumadaan dito. At dun banda sa taas makikita mo naman yung room namin. So sana panood nyo dun sa video ko na yung si CJ, yung nag-aaya ng ang tawag nito. Tara cutting, dun siya umakyat guys. So medyo delikado kaya yun, pagpasensyaan nyo na. Nagre-risk kami ng buhay para lang sa video, di ba? Ba't wala kayong aircon? Wala nga kaming aircon eh. Yan no, fake yung paglagay nila ng dyan eh. Pero okay lang kasi medyo na-heat stroke naman kami ng onte na okay. Bro, best in SES. Yes! Yes. Hindi namin hinate yung SES pero yun nga, sinasabi lang namin yung damdamin namin na mainit talaga. Hindi na kaya ng... hindi na kaya ng... Grabe ilaw yun ah. Sige, wait lang. Sige. Papatay ng ilaw ah. Sige, naka-on yun. Hindi ilaw na to, grabe. Grabe yung switch ng ilaw oh. Okay siya ba? Sapa, naka-off na. I-on natin. Sino ba? Six-footer naman. Idol yung engineer dito, bro. Hey, Nick. Ang hirap ng Nick. Six-footer yung gumawa. Anyways. Isa pa. May isa pa. Wow. Taas yung switch dito, guys. Baka ibang switch to ah. Ay sige, try. Hindi ko nakabot yan. Hindi naabot. Ito naman, boys na CR for grade school, LM. Pero, syempre, ginagamit din ng section namin kasi wala din kami. May CR kami sa room, pero mahina yung tubig, di rin umaakyat. Tapos, yun. Dito, canteen na to guys. And makikita nyo, sarado na yung mga stall dito. Bakit kaya sarado? Kasi wala nang student graduating na kami. Ito rin, canteen din to. Ayan, canteen din yan. Diyan din kumakain yung mga mag-aaral. So, may statue pala dito. Monumento. Reverend Father Julian. Not D-Loader. Not them. Ito pala yung monument neto, si Reverend Father Julian de Loader. Ayan. Ito yung buong building guys. Father Julian de Loader Grade School Building. So, grade school lang nakalagay dito kasi hati yan. Tapos dun na yung senior high school. Kami lang yung naiwang senior high na section na Saint Nathaniel tapos Saint Jude. So dito, ito naman yung gilid ng gym. Pwede ba tignan natin saglit? Basketball area. Ayun, basta guys, may ginagawa kasi sila kaya hindi natin maano. LM Court, basketball area. Ito, basketball area. Like, kung gusto nyo maglaro-laro ng basketball, dunk it, Jonathan. Wala na yung ring doon, no? Dito, badminton. Badminton, like multi-purpose court to. Pwedeng badminton, pwedeng volleyball. Flag pole, pero wala na yung flag. Pwedeng badminton, pwedeng sepak, kahit anong sports. Volleyball. Tapos ito, pwede rin dito. Stage ng LM. Stage ng LM. Ayan si Ma'am Dian. Hi po. Yung assistant principal po siya. Hello po. Siya po yung assistant principal dito. At siya yung sa grade school. Mabait yan. Mabait yan. Like, mabait si Ma'am Dian. Ito naman yung office niya. Kaya dito kayo mag-aral mga anak nyo from LM, kinder, grade 1, grade 2 hanggang senior high school, junior high school. Para may loyalty award. Kaya may loyalty award ka talaga. Medal yun. Yan o, si Ma'am Dian. Office niya to. Tapos dito may construction under build.
kinoconstruct pa lang na building doon. Grade 7. Dito naman is playground ng mga elementary. Ito yung mga room ng elementary, mga grade school, mga kinder. At ito yung playground nila. Tapos doon naman sa likod noon, makikita nyo doon is forest na yan, mini forest. Doon din mga pwedeng kumain pag recess. Dito grade 11. Grade 7 dito na. Animal section ng grade 7. At yun, kita nyo yung building dyan guys. May ginagawa pa lang yan. Kasi nga, Building ng grade 7. ini-improve pa nila. Grade 7, St. Gertrude. Tingnan natin. Ito dati yung grade 7 kami. St. Anne to di ba? St. Anne. Ito pala yung St. Anne. Dati. Yun. Ay, yun ba? Ay, hindi. Ito pala. Ito. Ito yung dating St. Anne guys na may kwento-kwento dati na may mga multo daw na nagpapakita dito na di namin alam kung totoo hindi. Siyempre nung bata pa kami, nung grade 7 ngayon like natatakot kami, bata pa naman kami. Ito naman yung mga garden nila, grade 7 St. Rita. Ito yung mini forest. Kita nyo naman gaano kadaming dahon yan, no? Gaano kadaming puno. Tangin na dahon. Eto, St. Gertrude tayo dati, no? Yung pala yung section doon dati, St. Gertrude kami ng grade 7, pero dito yung room namin. May meow meow. Ming Ming. Meow 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 meow. Siopaw ka sa akin yan. Siopaw ka sa akin mamaya. Siopaw ka sa akin yan. Uy, animal abuse guys. So normal lang talaga dito kasi mukhang forest tong school, kaya normal na may mga hayop na kagala-gala. Okay ka lang? Buntis siya, boy. Buntis. San ka kasi nagpupunta? Ano sabi ng papa mo? Roar. Mama siya. Hawakan mo nga beans, tapos pag kinagat Pag kinagat ka niya, Oo, hindi siya maamo. doon natin malalaman na siya, depressed. Depressed. Pero pag hindi ka niya kinagat, ibig sabihin, Ito ba yung yung pusa na kuya, yung nakatkat yung niya? hindi, bodo yun. Ay ba yun? Pero dito din yung sa SCS. Oo. Kikita nyo yan. Di ba tube yan? Tubo. Ay, mahilig pala yan. So pag mag-aral pala kayo dito, mag-entrance exam yata kayo dito, kagaya dati sa amin, tapos malalaman kung anong section mo. May science section na tinatawag, which is yung mga advanced na section yon from grade 7 to grade 10. Pero pag senior high school ka na, grade 11 at grade 12, wala nang mga science section na ganun tinatawag, which is per na lang siya, per strand. Ito, ring to guys. Ang daming ring dito Pero hindi naman masyadong pinapagamit. Mostly pinapagamit lang pag intrams kasi ang uwian namin is 5:15 dapat wala ka na dapat dito sa campus. Likod ng guidance office. Oo, likod to ng guidance office. Tas dun sa kabilang guidance office, di na tayo makapunta doon, may barrier yata kanina. Bakit lang mamaya. Ikot. Pagkatunan. Oo, yun. Blue. Isang quote, kunyari wala na kayong sa buhay nyo, basahin nyo lang to, bloom where you are planted. Di ba? Mag-bloom ka kung saan ka pininante. And school nurse naman to. Ma'am Clarice. Si Ma'am Clarice, an H. Padua RN, registered nurse. Ito naman. Dental clinic. Dental clinic. Dito na ako mag-apply pag maging dentist ako, pero hindi. Hi ma'am! Si Ma'am Jam po pala to. Mga teacher namin. Yung mga grade na Dito, medyo wag na tayo maingay guys. Faculty sa taas. Tapos dito is, Guide. Ay, hindi. perfect. na mga faculty members. So, doon tayo nagsimula kanina. Ito ang favorite office ko. Lagi siya nandyan yan. Pasagulero kasi. No.
Pag may kasalanan ka, dito ka mapupunta. May kasalanan na agad eh. Dito guys, ito yung mga bulletin. Saan tayo? Dito muna. Tapos sa kanan siya bulletin. O bulletin muna, tapos pag... bulletin muna. Ito mga bulletin. Ginagawa ng mga student per section. Parang every month kasi monthly convocation. May Filipino subject, ganun. Yung competition dyan. Tapos, makikita mo dito na ano no, competition ba? Ibang grades. Hello! Mga grade 12. Yan. Kung wala na yung iba, tinanggal na. Sa mini pond na walang tubig. Mini hip. Ato, dito dati dito nilalagay yung mga ano, 'di ba? Yung project natin nung grade 10 ay kuya yung boat, ganon. Nung may tubig pa to guys, medyo mataas-taas pa. Dito nila... Pag-init talaga walang tubig. Eto, ano to? Mini pond ba to? Pond. Eto, drinking water station. Vince, sample nga. Hindi, pag ininom mo to guys, hindi ka, ano, like, mineral siya. Oh, wait, Hindi na siya nainom, wala ng filter yan. Joke lang yun. Dito palas na tayo. Computer lab, chemical room. Chemical room, computer lab, science lab, tapos... Hindi ko pa napapasok yung chemical room. Hindi ko rin napapasok. Parang feeling ko dyan sila Ay, dyan yung siguro yung mga chemical substance yung ginagamit natin. Kaya bawal siguro tayo. Sa 6 na taon namin sa SCS guys, ito na lang yung di namin napapasok. Meron pa, hindi mo pa napasok yung dalawang pintuan sa likod ng gym. Hindi mo nakita? Ay, oo pala. Napasok ko na yan. Napasok mo na? Oo. Hindi ko pa napasok eh. Meron pa yung mga ibang ano doon. Ang dami. Parang storage room kasi yun ng mga band members. St. Catherine. St. Catherine guys. Front view ng ano. Diyan, gym. Ito yung front view ng gym. Yung logo ng school. Si Father Gilbert, Gilbert Van Heisling. Van Heisling. Gymnasium yung tawag dito. And ayun guys, computer lab, di na natin mapapasok Pakita yan. mo lang yung dalawang computer dito sa baba. Dalawang computer lab to, sinabi ko. Tapos chemical room. Tapos eto sa taas, science lab. Dalawa. Tapos yung last prefect. Ayun. Yung ano, oo. Yung tara, puntahan natin yun. So, ina-advise ko kayo guys na pag mag-aral kayo dito is galingan nyo. Like, hindi naman sa dina-downgrade ko kayo, pero syempre, school na din to. Dapat do your best, di ba? Grow best in SCS. Yeah, grow best in SES. Kung alam mong mahina ka sa subject na yun, then mag 2 times kang mag-effort para, you know, wait lang. Naka-open yata, pasilip lang natin. Stick pick. Ano? Kinabahan ako. Ito, founding anniversary. Tatlong boss ng aming school. Si Ma'am Dian, yung nakita nyo kanina. Si Father Anthony, Reverend Father Anthony Peter. Biatawa. Tapos si Ma'am Clarice, yung principal natin. At ito, Yan, entrance ng guidance. entrance ng guidance. Yun yung likod kanina na sinasabi ko sa guidance. Ito pang isa pang quote. Ito, kung nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay, another quote na naman, di ba? Give for the sake of giving and your life be a celebration, di ba? Hindi ka talaga malulungkot dito eh. Sino bang malulungkot? After we eat, we eat. ulit. After we eat, we eat. Iyano ko yan na. So dito, yun nga, yung pinakita ko kanina yung likod ng guidance. Ito yung sila, Ma'am Shika Marie L. De Vera, tapos Sir Earl John Girala. Pag present sila, may stickers lang dito. Pero pag umalis, tatanggalin na yun. Ibig sabihin mo lang tao. Ito po sila. Ewan ko po kung kita. Pero anyways, makikita nyo din sila dito kung dito kayo mag-aaral. Mini garden. And last but not the least, ito yung mini garden ng school. Ng principal. Tuyo na. Tuyo na siya. Kasi summer.
Kaya nga. Pero nung after nung pandemic, parang ang ganda tignan neto, kuya. Hindi kasi natutukod kasi yun. Tapos walang umaano, di ba? Tsaka wala kasi masyadong students dito. So, sa computer lab pala guys, sinasabi ko sa inyo, may ano siya, aircon. So, hindi kayo magpapawis dito, like, never. Ayun lang guys. Saan yung coat? May quote pa dun, no? Ayun. Ito talaga yung gusto kong quote sa lahat eh. Nakalagay. Oh, sorry, wait lang, di ata kita. Dream big, work hard, make it happen. So yeah, hindi ka na malulungkot dyan. So yun lang guys, at mamaya mag-entrance na ako dito sa SMU. Good luck nyo ako mamaya sa SMU. Bye-bye. Bye, guys. So bye-bye. Kita ko na lang tayo sa SMU mamaya, mag-vlog ako. Bye-bye. Init. Hi guys, sobrang init dito. Wag na kayong pumunta dito. Dahil sobrang init talaga. Mas maganda yata sa Baguio, mas malamig. Uy, masasagasaan. Tignan mo, di na ako kita sa sobrang init. Oh. Sunog na ako dito. Kita pa ba ako? Hindi na. Sobrang init. Mas malamig dito. Ganito araw-araw kung dito ako mag-aaral guys. Ang init. Tapos magko-commute lang ako. Naku. Tapos di pa ako pasado sa exam. Diba? Wait lang guys, ang init. Mamaya. Hi guys, nandito kami sa Chowking ngayon. And syempre nagugutom na kami, kaya kakain muna kami. Sobrang init kasi sa labas, kaya alam mo na, like kanina, di ba? Kitang-kita mo, kitang-kita na pa ba ako? Konti na lang, hindi na ako makikita. Grabe. Wait, chinek ko kanina, nasa 39 degrees Celsius. Ang taas nun. Tapos yung mga tricycle driver, di ba? Paano nila nakakain araw-araw? Sabi ni kuyang tricycle driver, tubig lang daw para di ma-dehydrate. Pero feeling ko hindi talaga kaya ng tubig lang yun eh. Pero anyways, yung sa entrance kanina sa SMU, ito, binigyan kami ng ganito. Tawag na ito, dito. Ang sabi dito is, yung result daw 2 weeks after ng exam. So, bali, April 25 or 26. So, April 25, expect mo na makukuha namin yung result. Mag-i-email na dun sa given na email na nilagay namin. But since may mga cases daw na April 26 pumapasok or April 27, pag April 26 wala pa daw, is ibig sabihin, may mga requirements na hindi na fulfill. And ayun, dito ako mag-isa. Wala sila mama, kinukuha yung pagkain at let's go. Yan yung mga pagkain na yan na sila Yan na sila mama guys. Diba? Wala lang nakakalat yung mga gamit ko dito. So yeah, halo-halo. Dalawa lang.
Dalawa pa lang. Dalawa pa lang yun. Sama si ate. Parehong na si ate mo. Ano to? Take out to, ma? Take out to? Ba't nauna yung take out? Ayaw ni ate mo ng halo-halo. Ayan guys, halo-halo. Kuya, doon po kami sa kabila, pagtawid po. Po? Diyan lang po, diyan, pagtawid na. Sa wakas, nauwi rin. Halos isang oras kami, oh. Hello. Grabe, ang tagal. Trabaho niya. Bawi na tayo sa bahay, guys. Na. Lapit na tayo sa katotohanan. Nandito na tayo. Ha? Grabe. Wait lang guys At mamaya. Yon guys, at nakauwi na rin kami. Ang masasabi ko lang, sobrang init. Alam mo yung init na yung para kang inaan ng blower ba? Like, yung iba yung heat talaga nun like dry heat ba yun? Yung tinatawag doon, yung sobrang impactful niya sa balat. Tapos may nasunugan pa sa siguro dahil na rin sa init, kaya number 1 cause ng sunog. Hindi ko naman sure, pero dun sa tabi ng school kanina is may insidente doon na yung bahay doon, yung poste ng kuryente is bigla yatang nag-spark din, so nasunog. Syempre yung init yung number 1 reason ko. Pero di ko talaga sure kung init talaga. Pero init na talaga number 1 reason ko kung bakit nasira yun. Dinamay na lahat yung pati init, no? Pero anyways, ang init talaga. Kumbaga, sobrang init. Chinek ko kanina, 39 degree yata yun Tapos pala, dun naman sa exam, ang masasabi ko lang, mahirap? No, hindi siya mahirap.
Like, madali lang yung exam, pero ang mahirap doon, yung oras. Like, need mo talaga na bilisan yung pag-shades mo kasi oras talaga yung naabol mo. 40 minutes, 72 items. Tapos, another exam na naman sa online, 3 exam yon, dapat makomplete mo din yon. Kasi kung hindi ka nila mai-email at hindi nila mabibigay sa'yo yung resulta kung pasado ka ba o hindi. Tapos, ayun. Pero yung sa loob, wala akong masabi. Ang lamig. Hindi kasi pwedeng mag-video dun sa loob. At saka nahiya din ako kasi mostly nakafocus yung mga tao dun. Nagre-review. Alangarad mag-iingay pa ako. Kasi wala talaga nagsasalita dun sa loob. Yun na nga lang. Ang mahirap lang talaga dun is yung oras. Kailangan mo mag-focus talaga sa oras. And anyways, isa pang problema ko na namin na na-encounter is yung sasakyan. Like, 1 oras kami nakahintay sa parada, nandoon lang sa paradahan ng jeep, nakaupo sa jeep, naghihintay ng pasahero. Hindi lalarga ang jeep kung walang mga pasahero, kung kulang pa. So, yeah, advantage na rin talaga ng may mga service na yun, kahit anong oras, anytime, is pwede silang umuwi na, pwede na silang lumarga. Yung mga magko-commute, wala, maghihintay pa ng ilang oras. Kaya na-realize ko na madami talagang nauwi ng late kasi nga wala talagang masasakyan na paradahan doon. At yun, halos 1 oras at kalahati, 1 hour and 30 minutes din kami nandun sa jeep. At ang sakit talaga ng puwet ko. Tapos, siyempre, siksikan pa, mainit. So, sobrang pinagpawisan ako. Buti na lang, safe kaming nakauwi. At nagpapasalamat ako kay God dahil di niya kami pinabayaan. At safe tayong nakauwi, kami na nakauwi. Yun lang. At sana may natutunan ka sa walang kwentang video na to. Yun lang, maraming salamat. Pero huwag mong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Bye-bye!